It's another day and another vlog. It's day 2 of our decluttering series at today nga as promised, aayusin natin yung ating cabinet sa washroom namin. Bakit pala hindi ko na nililinis yung washroom na isa? Kasi yung mga bata na ang in charge doon. Diyan naman ako swerte kasi yung pamilya ko sanay din sa masinop, kaya ayun, sila na rin mismo ang nagsisinop ng mga kanya-kanya nilang spaces. Teamwork talaga importante, hindi pwedeng yung nanay lang ha, kaya tutulong kayo lagi. So ayan, tapos na tayo mag-breakfast, itakal na natin ang ating project for today. O pagpasensyahan nyo na yung gulo ha, alam ko naman hindi lang ako yung ganyan. O kung magulo man yung cabinet nyo, ayusin nyo na lang din. Hindi naman kailangan gumastos ng mga mamahaling bagay para maging maganda at maayos yung mga gamit natin. Actually, lahat ng gamit ko na yan, puro sa Dollarama lang eh. Simple lang kasi itong bahay namin, yung washroom namin maliit lang, kaya talagang dapat maging strategic sa paglalagay ng mga gamit. At isang key nga ay dapat isort out mo lang kung ano yung mga talagang kailangan at yung mga hindi na kailangan ay i-dispose na. So sa akin, I use different bins to organize yung mga stuff. Halimbawa, ayan, may mga label din ako. Meron akong bin para sa mga soap, meron akong bin para sa dental accessories namin or supplies, at meron din akong bin para sa random stuff. Mamaya bibigyan ko kayo ng tour. Oh, tour talaga! Although hindi naman perfect, of course, syempre sa kabisihan natin, dumarating yung time na nagkakagulo uli. Pero yun nga, I always make it a point na at least every 6 months, kahit papano, maribisit ko tong mga to para maiayos uli. Kasi nakaka-stress talaga kapag gulo-gulo siya. Ito pala yung skincare caddy namin every night. Ito lang yung kinukuha namin, tas nilalagay sa tabi ng sink para accessible na lahat ng mga kailangan namin for our skincare na ginagamit gabi-gabi. And the rest, they go to the bins according to different categories. So meron akong random categories na kung saan yung mga walang specific na category, dun ko na lang nilalagay lahat para at least hindi siya nakakalat, 'di ba? Alam ko kung saan ko kukuhanin. Alam nyo ba, believe it or not, natutunan ko lang maging maayos na ganito sa husband ko kay Edsel. Siya talaga ang masinop sa aming dalawa. Kasi lagi niya akong napapagalitan nun kapag kalat-kalat yung gamit ko. Tapos eto naman, gamot ko sa singaw kasi lagi ako may singaw. Ayan. Eto mga random toothbrush lang yan. Pag kailangan gamitin. At syempre, hindi mawawala ang ating floss. Ayan. Yung bins at saka yung label, napakahalaga talaga niya in terms of organizing eh. Kasi ang hirap i-maintain kapag walang label. At least kung merong label, alam natin kung saan natin ilalagay yung mga bagay-bagay, di ba? Pero alam nyo, dito sa North America, gets ko talaga ang hirap i-maintain kasi sobrang busy talaga ng buhay dito. Gaya ko, may work pa, tapos may content creation pa ako. It's just a matter of putting priority talaga. Kaya ako, ang ginagawa ko, one section at a time kasi hindi ko talaga kaya yung whole house purge. Kaya naman, samahan nyo na ako ha. Mag-declutter na rin kayo, ayusin natin yung bahay natin, one section at a time. So paano, yun lang muna for today. See you again tomorrow. Bukas, ano kaya ang project natin? Stay tuned!